one for each day ng bawat taon. At ang pinadala ng Panginoon sa atin ay yung tinatawag natin banal na Espiritu. Ito po ay madidiscover po natin doon sa module 2. Kung ano yung buhay in the Holy Spirit. Ito pong buhay natin sa banal na Espiritu. Ito po ay yung nagpapagalaw sa ating community, sa Corpus for Christ. At sa same time, ito rin po ang nagpapagalaw sa ating buhay. Ito po ay yung mga tinatawag natin yung mga gifts of the Holy Spirit, yung mga kaloob na yan. Ito po ay nagagamit natin sa pang-araw-araw. Lalo-lalo na yung pinag-uusapan natin pag-ibig. Ito yung of all the things that kailangan po natin maalala, God loves you. And dahil mahal tayo ng Panginoon, kailangan mahalin po natin yung ating kapwa. So, ganun po yung ating response. So, kapayapaan po ang iniwan ko sa inyo. So, kung pag binasa niyo po ito, hindi naman sinabing kasaganaan, kayamanan, pero iniwan niya sa atin, kapayapaan. Peace of mind, peace. Diba po, kung minsan marami po kayong nababasa mga sa yung mga nadidinig sa mga balita, parang ayos naman ang buhay, mayaman, pero bakit nag-suicide? Bakit na kinuha yung buhay niya sa sarili? Sabihin natin, may kaya, patalino, pero bakit siya nag-suicide? Siguro po, walang kapayapaan. Hindi niya mahanap yung kapayapaan. Isa kwento po nadinig ko, sabi ng long time ago. So, isang negosyante, sumakay siya sa kotse, isang taxi. So, habang papunta siya doon sa airport kasi palipad siya, ang dami yung tinatawagan, busy siya. So, talagang parang, aligaga siya. Samantalang yung driver naman, medyo pagod na rin, pero sabi niya, kinumusta na yung nakasakay sa kotse. Kumusta ang buhay mo? At least simple lang ang buhay mo. At least nagdadrive ka ng sasakyan, ng taxi. Tama po. Kasi po, pag natapos po ito, ako po ay kakain at ako po ay matutulog ng maayos. Sabi nga, and doon na nag-reflect yung isang negosyante. Ako, pag uwi ko sa bahay, pagdating ko sa kung saan man ako pupunta, ang dahil ko parang iisipin kung ano yung gagawin ko ng following day. So talagang pagod na pagod siya. Makikita mo po yung pananaw sa buhay. Iba, simple lang yan. So simple lang ang buhay. Iba talagang pwedeng maging complicated. And this is the power of the Holy Spirit that allows us to simplify yung ating buhay. Para makita po natin kung ano yung mahalaga, kung ano yung importante. Yung iba, extra na lang yan eh. Pero ano ba yung importante? Kwento ko po, di ba, yung pandemic. Lahat po tayo nagdaan ng pandemic. Hindi po ba ng pandemic nabawasan yung ating pangangailangan? Yung mga parang kala natin, kailangan natin ito. Ay parang hindi naman pala kailangan. Kasi, nandun tayo sa bahay natin, ano pa magagawa natin, di ba? Kuminsan, marami tayong, lalo na pag naglalasada, Shopee, dahil mo nakikita parang, kailangan ko ito. Pero sa tulog-tulog, hindi pa na kailangan. Ang simple lang ng naging buhay natin. So, ganun po tayo, parang yung sinasabi, yung picture ko ng paradise, napakasimple ng buhay. Pero tayo po, marami po tayong dinadagdag na nakakagulo. It is because of this realization lalo na as God loves us, that we realize na talagang napakasimple ng buhay. All we have to do is really manalig sa ating Panginoon at siya na po bahala. Huwag po tayong mangamba, huwag po matakot. Tuloy ko po yung sharing ko kanina.
Sabi ko nga po, medyo, di ba, medyo napahilig po ako sa pag-iinom nung dati. So, na 1989 po kami kinasal. Na 1990, ako po yung nagkasakit. I was, 1990, I was about 27 years old. Yung sakit ko po, yung parang tinatawag na ng psoriatic arthritis. Yung arthritis ko po, napakasama po. Ako'y 27 years old. Pero pag naglakad po ako, parang 70 years old. Ano Brother Ronald, teka, sino pinakamatanda dito? Sino ba senior citizen dito? May senior citizen ba dito? Sige, ganito po. Brother, ano pong pangalan niyo? Okay. Brother Jojo, sige, ganito. Brother Ronnie, tumayo ka. Okay. Na ako'y 27 years old. Bago ako tumayo, pupunan po kayo. Bago po ako makatayo, ang tagal. Kasi ang sakit ng tuhod ko, binebeluhan ko kaya talagang, yung maglakad ako dyan, papunta dyan sa pintong yan. Baka ilang minuto yan para malakad ko yan. Kasi ganyan-ganyan po yung lakad ko. 27 years old ako, at 1 year pa lang po kami kasal, no? Sabi nga ni Owen, may factory defect ko, pwede isolve. Kaya lang, tinago ko yung marriage contract. Wala nang atrasan. So ganun po, parang hindi mo rin maintindihan ng buhay. Bakit ganun? Mahilig naman ako sa sports dati. Active ako. Ano nangyari? And napakaganda po nga. When I became finally in the Couples for Christ, hindi ko po naintindihan yung aking pinagdaanan. Hindi naman po lahat madali. Lahat po tayo yung pinagdadaan ng paghihirap. Iba-iba lang ang ating, kanya-kanya lang po tayong pinagdadaanan. Pero lahat po tayo may konting hirap. Meron po bang sasabi dito, madali ang buhay? No? Sabi nga nila, pag walang problema ang buhay mo, isa lang, malamang, nandun ka na, nakapahinga ka na. Or, of course, syempre, nandun ka na sa langit. So, ganun po, ano? And so, as we continue with this Christian Life program, I would like to ask you to watch this video. Ito po ay parang love letter ng Panginoon sa inyo. Sana po ay unawain po natin itong tawag nito. Precious in my eyes and honored, and I love you. I formed your inmost being. I knit you in your mother's womb. You are wonderfully made. I know you. I know when you sit and when you stand. I understand your thoughts from afar. Come to me, you who labor and are burdened. I will give you rest. I am with you and will protect you wherever you go. I will never leave you until I have done what I promised you. Do not fear. I am with you. Do not be anxious. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I know well the plans I have in mind for you.
and not for woe, so as to give you a future of hope. When you call me and come and pray to me, I will listen to you. Remain in me as I remain in you. I gave my only begotten Son to the world, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. This is how much I love you. Come to know and believe in the love I have for you. I am your God, who is love. Whoever remains in love remains in me, and I in him. You love because I first loved you. Turn to me and be safe, for I am God, there is no other. Behold, I am with you always. Will you be with me? With age-old love, I have loved you. Will you love me too? Love your heavenly Father. So that you can be guided kung paano po tayo tutugon sa tao. Sabay-sabay po natin idasal. Father in heaven, thank you for your compassionate and merciful love. Grant me the grace to remember at all times that your love creates, your love saves, and your love sustains. I invite you to come into my life. I open myself to your blessings, forgiveness, and graces. I offer to you the areas in my life that I am asking for your love to manifest. Father, grant me the grace to know and love you more. Today, I declare that I am your beloved child. Amen. Lahat po tayo ay nilikha, kawangis ng ating Panginoon. And kung tayo man po ay naligaw sa landas, ito ay napakagandang pagkakataon. Right sa panahon na to, sa oras na ito, siguro po Sabado ba yun? Gusto niyo po, marami sa inyo siguro, gusto mo pahinga, pero nandito po kayo. And I pray na talagang sana kayo po ay magtuloy para po tayo magkasama-sama. Ito po, ang Christian Life Program po ay simula ng ating spiritual journey. Doon sa mga alam niyo po, every time na nag-attend ako ng Christian Life Program, maski na ilang beses na ako naka-attend, yung storya ng speaker, yung storya na masishare ng bawat isa, kakaiba po. Kaya talagang ibang dimension, iba-ibang pong dimension ng ating paglalakbay. So, laging exciting ang ating paglalakbay. And itong mga nakapaligid po sa inyo, itong mga service team na tawag nila, talagang po nandito po sila dahil gusto nila pong maipasa sa inyo, ma-share sa inyo yung pagmamahal na kuha nila sa Panginoon, sa mga brothers and sisters na nag-serve sa kanila, at ngayon po sila naman ang nag-serve. So sana po, I pray that everyone will have a beautiful evening, maaga po naman, at mamaya po magkakaroon kayo ng sharing para talagang mas mapalalim po ang ating pag-unawa ng pagmamahal ng ating Panginoon.